What's up mga kakaps? Welcome back sa Caps Lock Media Channel kung saan shoutout ang kaalaman. Sa 16 na naging presidente ng Pilipinas, sino-sino nga ba ang masasabi nating pinakamagaling at pinakamay nagawa para mabago ang estado ng bansang Pilipinas? Ang Pilipinas ay binubuo ng halos 7,640 na mga isla. Ito ay nahahati sa tatlong malalaking bahagi, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikanong estado. Ibig sabihin na sa mamamayang Pilipino ang kapangyarihang maghalal ng pinuno sa pamamagitan ng botohan. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ilan sa mga naging presidente ng Pilipinas na talaga namang tumatak sa isipan ng bawat Pilipino. Manuel Quezon. Nahalal noong 1935 hanggang 1944. Si Manuel Luis Quezon y Molina ay ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa bayan ng Baler sa lalawigan ng Aurora noong August 19, 1878. Sa panahon ng pagbibinata ni Quezon ay inabutan niya ang panahon ng pananakop ng mga Kastila at ang digmaang Pilipino-Amerikano. Dahil sa pagiging aktibo ni Quezon sa paglaban sa mga mananakop, siya ay nakulong. Makaraang palayain ng pamahalaan ng Estados Unidos, si Quezon ay nanumpa ng katapatan. Si Quezon ang unang pangulo ng Commonwealth. Ang Commonwealth ang pangalan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng panahon ng mga Amerikano. Sa unang termino ni Quezon, maganda ang itinakbo ng ekonomiya ng bansa. Ang pagluluwas ng mga pananim ay maganda maliban sa tabako. Ang halaga ng mga iniluluwas ng Pilipinas ay umabot ng 320,896,000 pesos na pinakamataas simula 1929. Ang mga kinita ng pamahalaan ay umabot ng 76,675,000 pesos noong 1936 mula sa 65 million pesos ng nakaraang taon. Ang produksyon ng ginto ay tumaas ng 37% at ang bakal sa halos 100%. Samantalang ang produksyon ng simento ay lumaki ng 14%. Siya rin ang ama ng wikang pambansa at nagpahayag sa Tagalog bilang ating pambansang wika noong December 30, 1937. Sa panahon ni Quezon ay pinayagan ring makaboto ang mga kababaihan. Si Quezon ay pinagbawalan ng konstitusyon na muling tumakbo sa halalan sa pagkapangulo. Gayunpaman, ang mga susog noong 1940 ay pinagtibay na pumapayag sa kanyang muling pagtakbo. Siya ay tumakbo at nahalal sa halalan ng pagkapangulo noong 1941 na may halos 82% laban kay Juan Sumulong. Si Quezon ay nagkasakit ng tuberculosis at gumugol ng kanyang huling taon sa Saranac Lake sa New York kung saan siya namatay noong August 1, 1944. Siya ay inilibing sa Arlington National Cemetery sa Estados Unidos. Ang kanyang katawan kalaunay muling inilibing sa North Cemetery sa Manila noong July 17, 1946. Bago ay nilipat sa Quezon Memorial Circle noong August 19, 1979. Ramon Magsaysay. Nahalal noong 1953 hanggang 1957. Si Ramon Monching del Piero Magsaysay ang ikapitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isinilang siya sa Castillejos, Zambales noong August 31, 1907. Nina Ezekiel Magsaysay at Perfecta del Piero. Nag-aral siya sa pamantasan ng Pilipinas at sa Jose Rizal College. Ilan sa mga nagawa ng Pangulong Magsaysay ay ang pagtatatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration, pagsulong sa Southeast Asian Treaty Organization laban sa mga komunismo, at ang pagtatatag ng Presidential Complaints and Action Committee. Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Pinigil niya ang paghihimagsik ng HUK o ng komunista. Si Luis Taruc, supremo ng HUK Balahap o ang pinakamataas na lider ng komunista, ay sumuko sa kanya. Kaya si Magsaysay ay tinawag na tagapagligtas ng demokrasya. Siya ay tinawag na kampyon ng mga masa at ang pinakamamahal na pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Winakasan niya ang korupsyon sa pamahalaan at pinatalsik ang mga inkompetenteng general.
Nagwakas ang kanyang pamamahala nang mamatay siya dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan, ang Mount Pinatubo, sa bundok Manunggal sa Balamban, Cebu noong March 17, 1957. Ferdinand Marcos. Naglingkod noong 1965 hanggang 1986. Si Marcos ay isinilang noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Sina Don Mariano R. Marcos at Doña Josefa Edralin ang kanyang mga magulang. Mayroon siyang 3 kapatid, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Siya ay nagsilbing kasapi ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula 1949 hanggang 1959 at kasapi ng Senado ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1965 bago naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965 para sa 4 na taong termino. Sa panahon ni Marcos, tinawag itong The Golden Age dahil sa taas ng ating ekonomiya. Dahil nga sa ganda ng ating ekonomiya, ang $1 ay katumbas lamang ng 3 piso at kinakatakutan ng Pilipinas sa larangan ng militar at binansagan pa nga tayong The Tiger of Asia. Nakakatuwa lang isipin na minsan ay nagkaroon tayo ng Pangulo na nirerespeto ng buong mundo sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi rin matatawaran ang mga nagawa ni Marcos sa ating hukbong sandatahan, hukbong pandagat, at hukbong panghimpapawid. Sa kanyang unang termino, sinimula ni Marcos ang paggugol sa mga gawaing pampubliko, kabilang ang pagtatayo ng mga lansangan, tulay, mga health center at mga eskwelahan. Ilan nga sa mga naipagawa ni Marcos ay ang mga sumusunod: Manila International Airport, LRT-1, kauna-unahan sa buong Southeast Asia, Philippine Heart Center, Philippine Kidney Center, Philippine Lung Center, Nayong Pilipino, Bataan Nuclear Power Plant, Coconut Palace, PICC, CCP, Golden Mosque for Muslim, SLEX at NLEX, Leyte Geothermal Power Plant, Makiling Banahaw Geothermal Power Plant, Angat Hydroelectric Power Plant, Kalayaan Hydroelectric Power Plant, na kung ipinagpatuloy ng mga sumunod na presidente ay siguradong makapagbibigay sa atin ng murang kuryente. San Juanico Bridge. Ilan lang yan sa mga nagawa ni Marcos at nagagamit pa rin hanggang ngayon ng mga Pilipino. Rodrigo Roa Duterte. Nahalal mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Si Rodrigo Duterte ay pinanganak noong March 28, 1945. Kilala rin siya sa kanyang bansag na digong. Isang Pilipinong abogado at politiko na kasalukuyang naninilbihan bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ang unang naging Pangulo mula sa Mindanao. Si Duterte ay isa sa pinakamatagal na nanilbihan ng alkalde sa Pilipinas. Naging alkalde siya ng lungsod ng Davao, isang urbanisadong lungsod sa kapuluan ng Mindanao, ng 7 termino o mahigit 22 taon. Nagsilbi rin siya bilang vice-alkalde at kongresista ng lungsod. Bago pa man naging presidente si Pangulong Duterte ay kilala na itong bangungot para sa mga masasamang tao, mga adik, at mga kurakot na opisyalis ng gobyerno. Halimbawa na nga rito ay ang Davao City, na naisama pa nga sa listahan na isa sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sa ilalim ng Duterte administration ay nagpapatuloy ang Build program na layuning mapaganda pa ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga infrastruktura, pagpapagawa ng mga daan o kalsada para mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto sa kalakal na magbibigay ng kita sa bawat mamamayang Pilipino. Inilampaso nga ng Duterte administration ang mga naunang pangulo ng bansa dahil sa panahon lang na ito nalinis ang buong Pilipinas. Halimbawa na nga dyan ay ang Manila Bay at ang Boracay. Hindi rin magpapahuli ang AFP modernization na kung saan naka-acquire ang Pilipinas ng mga makabagong kagamitang pangmilitar. Lumakas din ang ating pakikipag-ugnay sa mga bansang China at Russia. Ang lahat ng ito'y ginawa ng ating Pangulong Duterte kahit pa nga ang buong bansa ay nasa ilalim ng pandemya. Hindi rin matatawaran ang mga kontribusyon ng mga kasama ng Pangulo sa kanyang gabinete na talaga namang nakikita ang resulta sa kanilang mga trabaho, tulad ng DPWH,
DTR, DENR, DOH, at marami pang iba. Sinasabi nga na sa administrasyong ito na ipagpatuloy ang mga gustong gawin noon ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa bansang Pilipinas. Naging malaking impact si Pangulong Duterte sa bawat mamamayang Pilipino, kaya naman napakataas pa rin ang tiwala sa kanya ng mga tao. Masyadong kulang ang 6 na taon mga kakap sa ganitong uri ng Pangulo. Ano na lang kaya ang maaabot o magagawa ng administrasyong ito kung wala ang pandemya? That's it for today mga kakaps. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-hit mo na rin ang notification bell para always kayong updated. Dahil dito sa Caps Lock Media, shoutout ang kaalaman.